Music, malakas pa rin po ang hangin at pabugso-bugso pa rin ang ulan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po dapat mga kanyusik kung talagang kailangang lumabas ng bahay ngayong Monday morning. Iba yung pag-iingat mga kanyusik. So bago po tayo dumako sa ating mga may init na balita at issue na ating pong pag-uusapan dito po sa Opinion Mo, Opinion Ko ngayong araw po na Lunes, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong umaga ay ang The 5 W's of Life. Number 1, who you are is what makes you special. Do not change for anyone. So lahat po tayo ay nilikha ng Diyos na may natatanging kakayahan, talento at pisikal na katangian. We are all unique in our own ways. Ang kanya-kanya nating katangian na ibinigay po ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo nagiging espesyal. Kaya wag po nating ikukumpara ang sarili natin sa iba. Wag din po natin isipin na kailangan natin baguhin ang ating sarili para lang magustuhan o tanggapin tayo ng ibang tao. Ang tunay po na halaga ng tao ay nasa pagiging totoo niya sa kanyang sarili, sa kanyang ugali, paniniwala at kakayahan. Kapag ikaw ay nagpapanggap, hindi ibang tao ang niloloko mo, kundi ang sarili mo. Ang pagpapanggap ay hindi kailanman magdudulot ng kapayapaan sa puso. Kaya mga kanyusik, stay who you are and remain true to your authentic self. Number 2, na kabilang daw po sa 5 W's of life, ay what lies ahead will always be a mystery. Do not be afraid to explore. Kapag future na po ang pinag-usapan, mga kanyusik, hindi maiiwasan na makaramdam tayo ng takot at pangamba. Dahil wala naman ni isa sa atin ang nakakaalam sa kung ano ba ang naghihintay sa atin sa hinaharap. Pero sa kabila ng takot, dapat makaramdam pa rin tayo ng pananabik at pag-asa. Dahil bagamat puno ng misteryo ang hinaharap, nandoon pa din po ang mga bagong oportunidad, mga biyaya, at magagandang bagay na inilaan ng Diyos para sa atin. So dapat kahit na punong-puno ng uncertainties ang future, mga kanyusik, dapat makaramdam pa rin tayo ng excitement, 'di ba? Dahil andyan may mga bagong biyaya na naghihintay sa atin mula sa Panginoon. Huwag tayong matakot tuklasin ang mga possibilities. Minsan, kailangan lang nating magtiwala sa ating sarili, sa proseso, at higit sa lahat sa Diyos na may hawak ng ating bukas. Tandaan, ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay bahagi ng mas magandang planong inihahanda niya para sa iyo. So sa tuwing natatakot tayo mga kanyusik sa kung ano ba ang maaaring mangyari sa hinaharap, nandyan ang Diyos mga kanyusik. Tandaan natin na nandyan siya at hindi tayo iiwan sa pagharap sa anumang pagsubok o anumang bagay na kakaharapin natin sa kinabukasan. Pangatlo po na kabilang sa 5 W's of life, when life pushes you over, you push back harder. Ang buhay ay hindi laging madali. May mga pagkakataong babagsak tayo, masasaktan, o mawawala ng pag-asa. Siyempre mga kanyusik, normal na mapagod at panghinaan ng loob dahil tao lang din naman po tayo. May hangganan din ang ating lakas. At minsan, 'di ba, na napanghihinaan ng loob, talagang naaapektuhan tayo ng mga pagsubok na ating nararanasan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, huwag po tayong susuko, mga kanyusik. Kapag napagod, pwedeng magpahinga. Huminga ka muna, magdasal, at hayaang makabawi ang iyong puso at isipan. Take your time.
recharge, and come back stronger. Wala naman pong nagmamadali sa atin, 'di ba? Ang sabi niya, ang buhay po ay hindi karera. So kapag napagod sa kalagitnaan ng ating karera sa buhay, sa gitna ng ating biyahe sa buhay, kapag napagod, magpahinga. Di po ba? Take your time, recharge, and come back stronger. Sapagkat sa bawat pagbangon po mga kanyusik, syempre mas nagiging matatag tayo at mas handa sa mga susunod na laban ng buhay. Hindi po sukatan ng kahinaan ang pagkapagod o yung mga pagkabigo. Sa halip, patunay ito na patuloy tayong lumalaban at hindi sumusuko. Kaya kapag itinumbaka ng buhay, naku, bumangon ka ulit. Dahil nariyan ang Diyos upang bigyan ka ng lakas at pag-asa. Pangapat po na bahagi ng 5 W's of life. Where there are choices to make the one you won't regret. Ayan. Sabi nga mga kanyusik, life is full of choices. And every choice matters. Ayan. Araw-araw humaharap po tayo sa iba't ibang desisyon, malaki man o maliit, na maaaring makaapekto sa ating kinabukasan. Kaya bago tayo pumili ng ating desisyon, mga kanyusik, mahalagang pag-isipan natin itong mabuti at sundin kung ano ang tama. Hindi lang kung ano ang madali or kung ano yung sa tingin mo makakapagpaginhawa sa iyong buhay. Hindi laging madali ang pagpili sa tamang desisyon, pero kung ito po'y ayon sa ating prinsipyo at kabutihan, hindi po natin ito pagsisisihan. Kaya sa bawat pagkakataon na ikaw ay kailangang pumili, idalangin mo muna sa Diyos na gabayan ka. Sapagkat kapag siya ang kasama mo sa iyong mga desisyon, makakasiguro kang nasa tamang landas ka at hindi mo iyo pagsisisihan. So bago tayo magdesisyon mga kanyusik, lalo na kung ito ay sa tingin ninyo parang malaking desisyon sa inyong buhay, hingin po muna natin ang gabay ng Panginoon. Magdasal po muna tayo na sana anuman ang desisyon na ating mapipili, ito po yung kanyang kaloob, ito po yung dapat at ito yung makakabuti sa atin. Number 5, mga kanyusik, na kasama daw po sa 5 W's of life. Why things happen will never be certain. Take it in stride and move forward. May mga pangyayari po sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Mga tanong na tila walang kasagutan. Mga bagay na nangyayari. Parang minsan mapapatanong tayo, bakit ako pa yung nakakaranas ng ganito? Ngunit sa paglipas po ng panahon, madalas mga kanyusik nare-realize din natin na may dahilan ang lahat ng nangyayari. Ang bawat pagsubok, bawat tagumpay at bawat kabiguan ay may aral na dala at bahagi ng mas malaking plano na inihahanda ng Diyos para sa atin. Sabi nga, everything happens for a reason, 'di ba? Kaya kahit hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari, pilitin po nating magtiwala sa Panginoon at sa proseso ng buhay. Kasi 'di ba minsan talaga lalo na kapag lugmok ka na, talagang mapapa-question ka, bakit nangyayari to sa buhay mo? Dahil hindi mo maunawaan saan ka nagkamali, anong nagawa mo, bakit kailangan mong pagdaanan yung mga ganitong bagay. Pero lahat nga po mga kanyusik ay may dahilan. So kailangan nating magtiwala sa proseso ng buhay, trust the process mga kanyusik. Tanggapin ang mga bagay na wala po tayong kontrol at huwag hayaang hadlangan tayo nito sa pag-abot natin sa ating mga pangarap. Sa halip, magpatuloy tayo ng may pananampalataya na alam nating sa bawat hakbang at bawat mga pangyayari sa ating buhay, may dahilan ang lahat. Kahit ngayon na hindi pa natin ito nakikita. So, yan po mga kanyusik, ang ating 5 W's of life.
Sa buhay, lagi po nating tatandaan, mahalagang maging totoo sa sarili, huwag matakot sa hinaharap, lumaban sa hamon ng buhay, pumili ng tama at magtiwala sa plano ng Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." So yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Monday.